Amen po ba? Amen. Bakit nag-iba yung aking font doon? Ako'y, dahil outdated na yung laptop na yon. Okay. At least alam ko na hindi ko nagagamitin yung font na yan sa susunod. Ang ganda kaya ng font ko. Diba? Ang ganda ako. Okay. Shalom! Shalom! Ano ba ibig sabihin na shalom? Peace. Peace. Peace be with you. Amen? Amen. Hallelujah. Sige po tayo mag-umpisa. Nakaupo na po ba ang lahat? Amen. Pwede pong pakuha ko ng tubig para ready. Habang naghahanap pa ng upuan mo ba? Hindi pwede. Kasi maaari po sa sabi ko. Kuya Jay, may upuan ka dito sa kanya mo. Kasi baka mangalay ka dyan eh. Hi, Ate Riza. Ito lang. Okay. Sa pang-upuan para kay Kuya Ram. Yan, si Daddy. Okay, so ready na po ang lahat? Amen. Okay. Sino po yung excited magpunta kanina dito? Amen. Yung kagabi pa lang. Yung bang tipong pagka makikipag-date ka, no, gabi pa lang excited ka na, hindi ka na makatulog? O iniisip mo na kung anong susuotin mo, di ba? Kung ako, kailangan maligo ako ng alas 5 pa lang, naliligo na ako para talagang malinis ang dating ko sa kadate ko. Dapat ganun po tayo, di ba? Kapag imimit natin ng Lord, mas higit pa dapat yung excitement natin. Kasi sa Lord, walang busted. Pag walang break up, amen po ba? Okay. So, naalala niyo po yung mga message namin ni Pastor Bernard patungkol sa mind. Amen? Sabi ni Pastor Bernard, mind is silent killer. At ako, ang sabi ko, mind is what? The stronghold. Okay. Kaya pakipindot ko. Ayan. Mind is the stronghold. Okay? So, sino pong kaninang, yun totoo lang, sino nag-struggle? Yung may maraming mga aberya na dumating para lang dumalo. Kailangan pang kulit-kulitin. Ayan. Kasi, minsan po kasi, Sinabi mo kay Terry, wala kayo tapos na ako. okay, meron po kasi mga sitwasyon na gagamitin ng kaaway para hindi ka makarating. No? Yung pong stronghold na yan, can be outside entity at syempre, eventually magiging inside na sa atin. Pero sa araw na ito, wala pong exempted. Lahat tayo, meron tayo nitong stronghold. No? Either positive at saka negative. Kapag po, mamaya makita natin, no? So, lahat po tayo walang exempted. Lahat tayo may stronghold. Amen? Amen. Pero ang magandang balita, ang sabi ng Lord ay, there is freedom from stronghold. Ay, inis ako. Ganda, di ba? Wala pong fund yun. Kaya available yung fund ko. Okay, so sige, freedom from stronghold. Okay? Meron po daw tayong freedom from stronghold. Sino gusto ma-free from stronghold? Amen. Amen? Yung tipong darating ang araw, wala ka nang ibang iisipin, kundi umatid na lang ng panambahan. Bakit po? Bakit yun na lang iisipin mo? Kasi si Lord, pinoprovide niya na lahat eh. No? Pati yung pagkain mo, dumarating na lang basta-basta. Kaya wala kang aalalahanin, kundi yung gawain na lang ng Lord. Alam niyo po kami dalawang mag-asawa, ano yung motto namin sa buhay? Mantra namin, bahala kami sa gawain ng Lord dito sa lupa. Bahala ang Lord sa amin, sa pamilya namin, sa lahat ng kailangan namin. Amen po? At yan ay na-adapt na po ng ibang mga kapatiran natin, na mantra nila, at naging totoo po yan sa mga buhay ng bawat isa. Amen. So, balikan po natin, ano? Nung nakaraan, sinabi ko, yung stronghold po, may dalawa siyang
meaning. Sa dictionary, ang sabi doon ay fortress, a place of defense or protection. Kung titingnan natin, it is very positive. Amen? No? Kasi ito yung place ng protection mo. Pero, sa biblical meaning po, spiritually and emotional, no? Hindi lang siya, kasi sa dictionary, parang ito place lang, physical place. Pero sa Bible, ito ay spiritual at saka emotional. A stronghold represents deeply rooted way of thinking, feeling, or believing that exerts control over a person. It's like a fortress in the mind or heart that resists change and often keeps someone bound. Okay? So pareho po siya. Pareho siyang parang place siya na parang prison na kinukulong kanya. Okay? Ito po siya, either positive or negative. Okay? Sa Bible po, merong dalawang klase ng stronghold. Okay? Biblical stronghold. Ano po yung una? Of course, merong godly stronghold. At tinawag ko siyang protection. Okay? Godly na stronghold. Ano yung godly stronghold? A place of safety and protection. Okay? Ang sabi po sa Psalms 27 verse 1, "The Lord is my light and my salvation. Whom I shall fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid?" So, pag daw po ang Panginoon, ang siyang stronghold mo, siya yung protection mo, kanino ka daw matatakot? Wala, di ba? Kaya nga po sinabi, maging ang kawalan, maging ang kataasan, kailaliman, maging ang mga famine, no? Ang kataggutom, maging ang sa English po persecution, ano ba sa pag-uusig, no? Lahat daw po yan, walang makakapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? Kaya sabi ko kanina, pagka may kadate ka, baka may break up pa. Samantalang sa Lord, walang makakapaghiwalay ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? Kaya po yung protection ng pagmamahal ng Diyos, ganun na lang katibay. No? Kaya po kung siya ang pinili natin na maging stronghold natin, kanino daw po tayo matatakot? No? Wala daw po tayong dapat katakutan. Amen? Okay? So dapat ngayon, yung godly stronghold ay tinawag din siyang secure foundation of faith. Okay? Kasi po, kapag ginawa natin si Christ na stronghold natin, meaning nakaangkla tayo sa katotohanan. Truth. No? Yung pong foundation natin is Jesus Christ and Jesus Christ is the truth. No? Kapag yung ating kaisipan ay nakaangkla sa Panginoong Jesucristo, sa katotohanan, meron tayong protection sa lahat ng bagay. Maging sa fear, sa lahat ng mga kasinungalingan, kasi ang katotohanan ng pamahawakan mo, di ba? So, hindi ka rin matatakot sa kasinungalingan. No? Kasinungalingan ng Satanas at ng mundong ito. At syempre, sa lahat ng mga spiritual attack, okay? Hindi lang po mga physical attack, mga emotional attack, lalong-lalo na spiritual attack, hindi daw po tayo matitinag. Kasi ang ating foundation ay ang ating Panginoon. Tapos, a fortified mindset rooted in God's Word. No? Ang tunay po na merong stronghold na pinipili ang Panginoong Jesus bilang kanilang stronghold, no? Bilang protection. Dapat daw po, no? Rooted tayo kanina sa truth. Ano yung truth? Yung Word of God. Amen? Kapag po rooted tayo sa Word of God, no? Rooted tayo, ano ba yung tinuturo ng Word of God? Love, no? Joy, peace, no? Ano pa? Marami. Doon tayo nagro-root ngayon. Nagro-root tayo sa hope, no? Kaya kahit na anong sama ng mundo, anong mga problemang dumarating, rooted ka doon sa hope na merong ibinibigay ang Diyos sa atin. Kasi yung salita niya ang ating pinangahawakan. Amen? So, sino pong ang ating stronghold ay si Jesus Christ? Amen. Eh, parang... Amen. Sino bang stronghold po natin? Jesus Christ! Amen. Natakot ako dun Bigla ako natakot. Parang, okay. Siyempre, kung merong godly na stronghold, meron namang demonic stronghold. Hindi ko po ginamit yung word na positive. No? At hindi ko ginamit yung word na negative. Kasi sa Bible, walang positive, walang negative. It's only godly at saka demonic.
evil at saka good. Okay? Yan lang po ang pinag-uusapan natin sa Bible. So kanina merong godly, kung sa Panginoon ka, meron kang protection. Kung demonic stronghold naman ang meron ka, ito ay parang prison. Okay? Madaling tandaan. Parehong P. No? Isang protection at isa prison yan. Okay? Prison ka. Okay. Sabi po, yung pong demonic stronghold, it is a place of bondage. No? Spiritually, a negative stronghold is an area in one's life where sin, lies, or fear has taken control. Ito pong bondage na kung saan yung kasalanan ang siya nang nagpo-control sa iyo. Okay? Yun na po yung, parang ang kanyang fortress o yung stronghold, yung kanyang parang bandera. Di ba? Pagka nanakop ka, yung bandera nung nakasakop, itatayo niya ng ganon. Ibig sabihin, kanya yon. So, ang nakataas na bandera na sa'yo ay ang kaaway. Siya na po yung nagdo-dominate. Amen? So, ngayon, kung merong kanina na na fortified na place of protection, meron naman din pong fortified mindset against God. Yung kanina, yung ang ating fortress o ating stronghold ay ating Panginoon, dito naman, ang mindset mo, laban naman lagi sa Panginoon. Lahat ng gusto mo, laban sa Panginoon. Kasi nga, demonic, di ba? Kaya po, tinuturo sa 2 Corinthians chapter 10, verse 4 and 5, lahat daw po ng mga imahinasyon, lahat ng mga kaisipan na hindi naaayon sa salita ng Diyos, kailangan daw pong ibagsak natin yun. Okay? Ibabagsak po natin yun sa pamamagitan ng pagkaalam natin sa salita ng Diyos. Paano natin babagsak kung hindi natin alam ang salita ng Diyos? Kasi ito po yung ating mabisang tool para ibagsak. No? Ito po yung mga mental at saka spiritual fortress of deception. Bakit po deception? Kasi lumaki tayo na ang natutunan natin ay mga maling katuruan. No? Marami po, kahit ako, no? Dami kong maling katuruan na dinala. Pero salamat sa Panginoon, nung makilala ko siya, na bago yung kaisipan ko at nagkaroon nga po ng kapayapaan, ng pag-asa, nagkaroon ng maraming blessing, ng joy na walang katapusan. May problema man, pero may joy pa din. Okay? So ngayon, ito din po ay ito ay Satan's foothold. Bakit sinabing Satan's foothold? Yun nga po, di ba? Kasi nakatayo na yung bandera niya. The enemy uses negative stronghold, o itong stronghold na to block spiritual growth and keep believers stuck in cycle of defeat. Kumbaga, dahil nakatayo na doon, yun ay pag-aari na ng Satanas, siya na yung nangunguna, binablock niya na. Kahit na merong, makita nyo na mga nag-share kayo, lalapit pa lang kayo doon, babastusin na kayo para makapag-evangelize, di po ba? Tapos pagka sinishare mo yung salita ng Diyos, abay, may magmumura, merong babastusin ka, merong tatalikuran ka na lang. Ito po yun, kasi meron nang nakablock sa kanya. Meron nang, tawag dyan, foothold si Satan doon. Okay? At ano pa po, habitual sin or destructive to. No? Hindi mo na makontrol yung sarili mo sa mga bagay na mga masasama na ginagawa mo. Ito pong mga habitual sin at mga destructive thoughts po, ito yung mga pattern na. No? Hindi po siya overnight lang nangyari. Ito yung mga merong kasing lying na foundation. Bakit nagkaroon ng, kunwari, naging bitter siya. Bakit siya naging bitter? Yung paglaki niya, marami sigurong nang-aapi sa kanya or whatsoever. Kaya po nagkaroon siya ng bitterness. Yung iba, addiction. No? Yung iba, may pride. Siyempre, yung mga hindi marunong magpatawad, unforgiveness, no? Yung iba, kung iintindihin mo yung storya nila, ng buhay nila, mauunawaan mo, ay oo, tama lang talaga na hindi niya patawarin kasi grabe naman talagang ginawa sa kanya, di ba? Kung ang salita ng tao na yon, ang siyang pakikinggan mo, ay justifiable na pwede siyang magalit din sa tao, tama nga ang isumpa niya. Pero po, hindi pala dapat gano'n. Kasi hindi yun ang tunay na fortress sa Panginoon. Dapat hindi tayo magkaroon ng ganitong klaseng character na hindi nagpapatawad. Tapos mga lustful, no? Yung may mga anxiety, worry,
No, palaging nagwo-worry. Worry ng worry. No, naabot na sa depression. At ang kasunod, alam niyo na. Okay? So, yan po. Tingnan natin ang example. Ang sabi ko po, yung pong stronghold natin, either godly or demonic, ay hindi lang overnight yan. Hindi lang sa isang pagkakataon nangyari sa buhay mo yan. No? Mula pagkabata mo, ang sabi ko nga po, ay nagtatanim na ang kaaway. Para kapag nalaman mo yung salita ng Diyos, mahirap siyang tibagin. Yung pong illustration namin ni Pastor dyan palagi, no? Yung bricks. Ang kaaway, bata ka pa, nagtatanim na siya, isa-isa, no? Sa ano yun? Kamada, no? Sa Tagalog kamada, no? Naglilay na siya ng foundation niya. Para pag narinig mo yung salita ng Diyos, hindi basta-basta makapenetrate yung salita ng Diyos kasi mataas na. Pinapatigas ka nitong mga strongholds dito. Let me give an example. For example po dito, no? Kunyari po dito, no? Nung bata ka, nakaranas ka ng abuse. Pwede sigurong nabully ka, pwede sigurong nagkaroon ng sexual molestation, o kaya na-rape ka or whatsoever, no? Pwede pong nangyari yan sa inyo. Magkakaroon ka ngayon ng trauma. Pag ikaw ay nagka-trauma, anong kasinungalingan ng Panginoon, ng kaaway? Ibobombard ka ng kasinungalingan ng kaaway, no? Anong sabi niya? Marumi ka. Amen? Marumi ka. Hindi ka marapat sa pamilya namin, no? Marumi ka. At pagkatapos nun, anong mararamdaman mo? Kasi yun ang laging nilalagay ng kaaway sa'yo. Anong mangyayari? Ang feeling mo, unworthy ka. Walang kwentang buhay ko. No? Anong mangyayari? Meron kang mahihiya ka na umarap sa mga tao kasi baka malaman nila yung storya ng buhay ko, nakakahiya. Diba? Anong mangyayari? Dahil meron kang shame, magkakaroon ka ng resentment. Sana hindi na ako pinanganak. Ganito lang pala yung mangyayari sa buhay ko. Sana hindi na ako ipinanganak. Lahat po ito ay mga spirits yan, ha? Akala nyo po mga character lang yan. Yan po yung mga spirits na, ha? O pagkatapos, nung siya nagkaroon na ng resentment, palagi niya sinasabi, sana hindi na ako ipinanganak. Nagkaroon siya ng hate ngayon sa kanyang mga magulang, no? Kasi bakit mo ako pinanganak? Bakit dito? Bakit pinanganak mo akong mahirap? Dito tayo natira sa squatter, kaya walang, di ba? Mga nakatira dito, puro mga adik, ganyan, na-rape tuloy ako, or nabully ako, whatever. Kung ano pa mo yung mga naranasan ng mga ibang tao. At pagkatapos ngayon, minsan yung iba nauuwi sa depression. Okay? Ano po yung kinauwian ng depression? No? Can be. No? Death. Nagpapakamatay. No? Suicide. Amen? Pwede din naman na nagkaroon ka ng hate dun sa gumawa sa'yo niyan at ngayon sa lahat na ng mga lalaki nagkaroon ka ng hate. Amen? At syempre, meron ka na ngayong fear. Very fearful ka na magtiwala kahit kanino. Kasi nabuli ka or na-abuse ka, ayaw mo na ulit mangyari sa'yo yan. At ngayon, magkakaroon ka ngayon ng rejection. Kahit sino hindi yan totoo. Ang sa'yo lang, kung ano lang yung naiintindihan mo, kung ano lang pinaniniwalaan mo. Kaya po nangyayari yan. Yung iba naman, hurt, bata pa sila, no? Hindi nila na-feel na love sila ng kanilang mga magulang. Or siguro, because of the word, no? Yung masamang salita na nasabi sa kanila. Nasaktan sila ng todo, kaya ayaw nila magpatawad. Pwede naman, sabi, no? Talaga naman dapat hindi patawarin yan. Grabe siyang inalipusta. Di ba? Ganun ang mundo. So magkakaroon siya ng bitterness. Yung bitterness, naging hatred, matinding galit. At ano ba? Pagka galit na galit ka, ano? Same. Mag-isolate ka. Ayaw mo na, gusto mo mag-isa ka. Kaya po yung mga taong nag-isolate, meron po yung mga maling karanasan sa buhay. Yung pong mga taong nagkakaroon ng suicide attempt, mayroon po silang napakadilim na nakaraan sa buhay. They have so much pain na naranasan sa buhay nila. Malalim na malalim yun. At yun, alam nyo, hindi yun, ang gusto ko lang malaman ninyo, the Lord doesn't want you to stay here. No? Ayaw niya. Kaya po,
ang isang demonic stronghold, kaya tinawag ko siya nga prisoner, because a stronghold, example yung fear, iko-control ka na niya ngayon sa yung mga decision. Kung meron kang stronghold ng fear, no? Fear dahil ayaw mo nang masaktan ulit, ayaw mo nang mapahiya ulit, ayaw mo nang pag-usapan ka, di ba? Yun yung fear mo ngayon. Ngayon, ito yung nagpo-control ng decision mo para i-prevent ka na magkaroon ng pananampalataya para maniwala sa Panginoon. Kung totoong may Panginoon, bakit nangyari sa akin to? Di ba? Ito po yung kasinungalingan na ilalagay ng kaaway. Kung totoong mahal ako ng Diyos, kasi ang ipipreach sa iyo, the Lord is love. Namatay siya para ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Para ikaw ay ganito gayon. Di ba? Anong thought ngayon ng mga taong may fear because of their past? Ang sabi, hindi totoo yun. Kung totoong may Diyos, bakit ko naranasan ko? Bakit ko nararanasan ko? Amen? Ito po yung mga bagay na stronghold na nagpipigil sa atin. At pagkatapos, being imprisoned by stronghold, sabi ko nga po, tayo parang mga bilanggo nitong stronghold nito, demonic stronghold. Someone is no longer free to live fully. Tama? Hindi ka na makapabuhay ng malaya. Kasi ikaw ay prisoner ng takot. Ikaw ay prisoner ng kahihiyan. Ikaw ay prisoner ng bad or ng past, ng dark past mo. Amen? Okay. So ngayon, they are confined, controlled, and oppressed of what has taken over. Kaya ito yung kaaway, napakagaling yan. Talagang mula sa pinakapundasyon, nirurot niya na yan. Paulit-ulit, binabombard ka niya na mangyari itong mga bagay nito para hindi ka talaga makawala sa kanya. Piniprison ka niya. Okay? At pagkatapos, stronghold are spiritual in origin, formed when lies are believed over God's truth. So ito pong mga stronghold na ito, hindi po ito dahil nangyari sa iyo yan, kaya ko ito naranasan dahil sa tao yan, dahil sa kanya, dahil ganito ang sistema ng mundo. No, it is spiritual in origin. Spiritual po, bakit? Ang sabi ni Kuya Manny, correct ko lang po, no? With due respect po kay Kuya Manny, wala pong dalawang klase ng pagmamahal. Wala pong pagmamahal, meron daw pagmamahal galing sa Panginoon at kay Satanas. Wala. Hindi totoong may pagmamahal si Satanas. Never kanyang mamahalin. At palagi kang kaaway ni Satanas. Mula pa sa sinapupunan ng nanay mo, ang gusto na ni Satanas ay ibagsak ka. Kaya nga po nagkaroon ng abortion, yung bill of abortion. Kaya po yan ay pakana ni Satanas para hindi ka mabuhay. Galit na galit si Satanas sa tao. Okay? Dahil bakit? Nakuha ng tao yung posisyon niya. Yung dominion ng tao ay napakalakas kaysa kay Satanas. Amen? Kaya hindi natin dapat siya katatakutan. Okay? Hindi ka mahal ni Satanas. Never kanyang mamahalin. Ang laging puntirya niya, ibagsak ka. I-prison ka niya sa kanyang kasinungalingan para hindi mo malaman ang katotohanan ng salita ng Diyos at magkaroon ka ng freedom at maranasan mo yung blessing. Amen? So, kailangan pong ma-recognize natin ngayon yung nature ng battle natin. No? Itong mga stronghold nito, ang sabi ko, ang origin nito ay spiritual, no? Hindi po ito mga battle ng mga tao na. Okay? Kailangan na po ma-recognize natin the spiritual nature of our battle is essential to breaking stronghold and walking in freedom. Kailangan alam natin ano yung nature ng battle natin. Araw-araw may battle tayo. Naniniwala kayo? Amen. Araw-araw may battle tayo? Amen. Ano bang battle yan? Maghanap ng trabaho. Ano bang battle yan? Anong kakainin namin mamaya? Mamaya na naman, ito na naman. Darating, tatawag na naman si Mister. Makukonsumin na naman ako. Okay? Tatawag na naman si anak. Tuition fee. Okay? Ano pa? Ano pang mga battle? No? O ba, si Judith daw, no? Due date na, nabayaran. Okay? Magre-renew na. O papasok ka naman sa trabaho na, kung makikita ko na naman buwisit kong supervisor. Yung manager kong
Naku, talaga naman, walang ibang nakita kundi ako na lang. Ganyan po ba si Kuya Arnold sa inyo? Mabait si Kuya Arnold. Okay? Excuse me. Okay. So, dapat alam natin ang nature. Ang laban natin, hindi laban, hindi sa flesh and blood. Sige, tingnan po natin, ha? Okay, so next po. Okay, freedom from stronghold, ang title natin. For you to have the freedom of stronghold is to know the truth. Walang ibang susi ng kalayaan, ng freedom, kung hindi yung katotohanan. Kasi bakit? We are only prisoned by the deceit, pandaraya, kasinungalingan ni Satanas. Ngayon, kapag nalaman mo yung katotohanan, imposibleng hindi ka lumaya. Kasi ikaw ay na-imprison lang sa deceit, deception, at sa kasinungalingan ni Satanas. Okay? Paano po ngayon tayo makakalaya? Ang sabi, to know the truth. Paano natin malalaman yung truth? Ang sabi ng salita ng Diyos. At kumuha po ako ng isang verse para malinaw sa atin. Okay? Ang sabi po sa ating text, Isaiah 61 verse 1. Ang sabi, the Spirit of the Lord God, the Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to preach good tidings unto the meek. He hath set me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to them that are bound. Okay, isa-isahin po natin. Unang-una, sino po itong pinag-uusapan natin dito? It is Jesus Christ, no? Si Jesus Christ daw po, ibinigay sa kanya yung anointing. No? Sino yung anointing? Yung Holy Spirit. Remember, nung na-water baptize siya dun sa river ng Jericho, no? Ng Jordan. Nung pong siya na-baptize, bumukas ang langit, bumaba yung banal na Espiritu in the form of dove at nanahan sa kanya. So yung anointing bumaba sa ating Panginoon Jesucristo. No? Nung siya na-anoint, hindi po nagkaroon ng maraming miracle at ng pag-preach si Jesus Christ until siya ay nagkaroon ng baptism. Okay? Makikita niyo po yan kung kayo mababasa niyo itong istorya na to. Okay? Never po siyang nagpagaling, never siyang gumawa ng himala, hanggat hindi siya nagkaroon ng anointing. Because yung anointing ang siyang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan para gawin. So, teka lang, Diyos siya tapos kailangan ng sa ibang panahon. Pero it is true, no? Siya po ay nagkatawang tao, 100% tao, 100% God, pero hindi niya inaring makipantay sa Diyos kahit siya ay Diyos, ang sabi niya. Kinuha niya yung pagiging katawang tao upang makibagay, makipantay sa atin. So, nung nandito siya, lahat ng ginawa niya bilang tao, katulong ang banal na Espiritu. Amen? Amen. Kaya po yung iba, kaya niya kinaya yan kasi Diyos siya. Hindi po. Kaya niya nakaya kasi tao siya na may pananampalataya na pagtitiwala sa Diyos Ama at yung Holy Spirit nasa kanya. Okay, so ngayon, nasa kanya yung anointing. Okay? The Spirit of the Lord God is upon me, Jesus Christ. Because the Lord has anointed me. Bakit siya in-anoint? May purpose. Bakit in-anoint siya? Amen? Bakit dumating si Jesus Christ dito sa lupa? May purpose. Ang purpose is, number 1, preach the good news. Dito po, good tidings, no? Good news. Ano yung good news? Anong good news? Na narito na ako, magpapalaya sa inyong mga nakapreso. Amen? Hallelujah! Praise God! At pagkatapos, meron pa. Ano bang purpose niya? Bind up the broken-hearted. Sino mga broken-hearted? Nasaktan ka ng magulang mo. Amen? Nasaktan ka ng asawa mo. Nasaktan ka ng kaibigan mo. Maraming taong nakasakit sa atin sa iba't ibang kaparaanan. Amen? Minsan nasaktan ka ng kasama mo mismo sa iglesia pa. Nasaktan ka ng pastor mo. Okay? Ang sabi dito, I will bind up the broken-hearted.
No? Ang Panginoon, papagalingin niya lahat ng kasakitan natin sa puso. Amen? Yung hurting na emotionally at saka spiritually, both po yan, papagalingin ng Panginoon. Iba-bind up niya na po. Pag sinabing bind up broken-hearted, kasama po yan yung mga sicknesses. No? Sino mga may sakit dito? Pagagalingin kita, sabi ng Panginoon. Okay? At pagkatapos sabi ka, proclaim liberty to the captives. Pag sa liberty, ano yung liberty? Freedom. Okay? Ano yung captives? Captives. Yung kanina, si Satanas, itinayo na niya na yung bandera dun sa iyo. Ikaw mismo kay Kuya Dave. Captives kita. Ibig sabihin, bihag na kita. Okay? Bihag na kita. And tapos, ang last is open prison to them that are bound. So, yung word kanina na stronghold, ito po yun. I-break ng Panginoon yung stronghold, yung prison, para tayo magkaroon ng kalayaan. At syempre, itong katotohanan na ito, totoo lang to, kanino matatagpuan? Walang iba po, kundi sa ating Panginoon, Jesus. Amen. Amen. Yung fun talaga. Wala pong available na fund doon. Sige, hayaan mo yan. Ang mahalaga yung message ng Lord, di ba? Hallelujah. Okay, so si Jesus ang katotohanan. Si Jesus ang salita. Si Jesus ang may kapangyarihan para ikaw ay lumaya. Okay? Tinanggap na po ba natin si Jesus sa buhay natin? Bilang Diyos sa tagapagligtas? Bilang makapangyarihan upang ikaw ay palayain? Amen! Sapagkat siya lang ang may kayang i-break through yung itinanim ng kaaway mula bata ka, lahat yan, kahit nagabundok na ang taas, only Jesus can break through. Amen. Kaya kung makikita nyo, kahit ilang rehabilitation na, walang nangyayari. Why? Wala sa kanila si Jesus Christ. Kahit ilang beses na, no? Na nagkahiwalay, divorce, nag-asawa ulit, divorce, nag-asawa ulit, divorce. Walang pagpuknat ang cycle ng buhay niya. Because ang sabi, they are prison. Bound sila sa ganung bagay. Why? There is a spiritual battle kasi. No? At sino makaka-break ng chain na yon? Ang ating Panginoong Yesus lang. Poverty. Sinong dito gustong lumaya sa poverty? Amen. Amen? Hallelujah? Maraming beses ko na sinasabi. Dati talaga, ang ulam namin, naku, yung naranasan nyo ba tuyo na may tubig at bayo? Kape. Mayaman siya. Mayaman na ito. Cycle po yun. Alam niyo po, yung poverty, sige, pinag-usapan na nila yung masasarap na ulam. Na-nostalgia sila. Okay, sige po, attention na po ulit. Okay, kalimutan na pagpagkain talaga. Okay? Alam niyo po, yung poverty, yung kahirapan, yan ay tanikalalim kaaway. No? Bakit tingnan niyo yung chain of life? Mahirap yung magulang mo, pinanganak kang mahirap, magiging mahirap ka, yung mga anak mo magiging mahirap, ang mga kaapu-apuhan mo magiging mahirap. Paano po mabibreak ang chain? Nung tinanggap ko ang ating Panginoong Jesucristo. Na-break ang chain. Na-break yung wall. No? Kaya ako'y naniniwala yung mga anak ko, hindi na nila dadanasin yung kahirapan. So, kailangan talaga. Amen. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. He deserved, amen? He deserved the highest praise. Kaya nga po, kailangan sa araw na ito, if we declare freedom, Lord, today, I am set free. Pinuputol ko na yung sumpa ng kahirapan, yung talikala ni Satanas na itinayo niya sa akin sa kahirapan, binibreakthrough ko na sa pangalan ni Jesus. Walang imposible sa Lord. Sa tao, imposible yan. Pero sa Diyos, walang imposible. Gaano man kakapal yan, remember? Yung Jericho Wall? Kung gaano kalapad? Abay, si engineer nga, nagtataka paano nangyaring bumagsak, hindi pa tumba, pag ganito, nakatayo na bumagsak na ganyan. Talagang na-pulverize. No?
No? Pulverize, so parang naging pulbos ang mga bato doon. Kung hindi yun gawa ng Panginoon. Hindi kaya. Yun naman ang proteksyon ng mga taga Jericho. Masasamang tao doon. Okay? Kayang ibagsak ng Diyos. Yung Jericho wall na yun, represent po ng mga bandage, no? Mga stronghold natin. Okay? So, tayo tumuloy. Matanong ko po ulit. Ang sabi kanina, no? Tinanggap na natin ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Amen. Naniniwala kayo may breakthrough? Amen. Amen? Amen. Pero bakit yung iba, nakalaya na, pero ulala. Hindi makamove on. Bakit? Kasi yung iba, yung mentality nila, kulong pa din. Amen? Amen. Alam niyo po yung mga galing sa bilanggo, kahit nakalaya na sila, yung mentality nila, bilanggo pa rin sila. No? Ganyan yung nangyayari sa atin. Dinideclare natin na ang Panginoong Jesucristo tinanggap natin bilang Diyos sa tagapagligtas. At tayo pinalaya na, no? Sa bondage ng kaaway, sa prison ni Satanas. Pero, yung buhay natin, para pa rin tayong bilanggo. Bakit po? Kaya kailangan, hindi ka dapat hindi ka kampante. Yung iba kasi kampante eh. Oy, nag-pray na ako ng prayer of salvation, prayer of acceptance, pinag-pray ako ni pastor. No? Kampante na siya. Hihintayin na lang niyang mamatay siya at makapunta ng kalangitan. Pero dito sa lupa, pinapapakpa din siya ni Satanas. No? Kaya po ang bilin na sabi niya, 1 Peter chapter 5 verse 8, be sober, no? Sober-minded and alert. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Yung kaaway, pinalaya ka ng Panginoon, hindi siya papayag na patuloy kang maging malaya. Ang sabi dito, sabi niya, kailangan maging sober ka. Okay? Yung isip mo, alerto palagi. Dahil daw yung kaaway ay para yung leon. Meron bang leon na biglang sumisila? Di ba tahimik ang leon? Wala ngang ingay na gagawin yan para masila ka niya. Ganun po ang style ng kaaway. No? Kaya kailangan alerto tayo. Hindi po tayo kailangan kampante. Kasi isang pagkakataon lang ng kaaway na nakita ka na, oy, napahiwalay hindi nagsimba ngayon, no? Napahiwalay. Ay, pagkakataon na ni kaaway yun. Di ba? Mag-isa ka sa kwarto. Ay, naku na, naboboard ako. Homesick. Ilang taon na ako dito. Anong ka ngayon? Pasad-sad ka. Na-miss mo ngayon si husband. Bakit niyo ba ako iniwan? Magpapakagtog ka ngayon ng nung sad song. Lonely. I'm always lonely. Nobody loves me. Oh. Diba? Iyak ka nang iyak doon sa kwarto mo. Nasila ka ni kaaway. Nilagyan niya yung puso mo, kaisipan mo ng puro lungkot. Sa susunod na bukas, imbes na energetic ka para pumasok, lalamya-lamya ka ngayon. Ayaw mong pumasok. Hindi ka pumasok, napagalitan ka. Nakatang salary mo. Galit na galit ka sa boss mo. Puta, hindi po ba? Nagkapatong-patong na. Okay? Kaya kailangan po, maalisto tayo. Kasi, hindi lang po yung mahina ang tinitira ni Satanas. Kasi ang word dito, no? Prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Hindi niya sinabing yung mahinang Kristiyano. Hindi niya sinabing yung bagong Kristiyano. Hindi niya sinabi yun. Nasabi niya someone. Hanggat kaya, remember, pagdating ng panahon, yung false prophet at false messiah darating para daw, i-deceive kung kakayanin yung mga elect. Pati tayo. Hanggat kaya ni Satanas hanggang sa huling hininga mo,
itatry niya na kunin ka muli sa Panginoon. Okay? Kaya kailangan tayo maging sober. Amen? Alerto po tayo palagi. Huwag mong ipagmalaki na, uy, palagi ako sa church. Ay, pastor na ako. Ay, ako'y deacon na. Ay, naku, ang dami kong memory verse. Huwag po tayong pakampante, ha? Ang kaaway, hindi titigilan. At very subtle siya. Matalino ang kaaway natin. Okay? Remember that. Okay. Ang sabi ko nga po, dahil ang kaaway ay muli na namang magtatayo yan. Okay? So magsisinungaling na naman, uy, di ka naman totoong pinagpo-pray ng pastor mo. Ang totoo, pinagchichismisan yung storya mo. O, di ba? O gaslighting. Anong gaslighting? Uy, totoo bang ligtas ka? Dapat ganyan ang ugali mo. O, di ba? Ito po si Satanas. Marami ang itatanim. Number 1, syempre yung temptation. Hindi natitigilan. Alam ni Satanas yan kung anong kahinaan mo. Hina ka sa magaganda, ay puro maganda magiging member ng church na ito. Ha? Amen? Yeah. Alam na alam ng kaaway kung anong kahinaan mo. Okay? O ikaw ay mahina dahil naghahanap ng pagmamahal. Dahil mula kabataan mo, puro na lang no? Na-despise ka ng pagmamahal. No? Hindi mo naranasan yan. Naghahanap ka ng pagmamahal. O, ito naman si lalaki, makukunwari, uy, alam mo ate, naaalala talaga kita pag kung kumain ka na ba? Uy! Ay, mga maliliit na bagay po, yan yung mga temptation. Ingat-ingat po ha! Ang kaaway, hindi yan po lalapit sa'yo na may sago, at pagkatapos talagang namang nakalabas ang mga pangil, at ikaw ay, biglang lalapain. Hindi po. Dahan-dahan. Parang karakter ng leon. Nasa likod yan ng tahimik. Bigla ka na lang masasakman. Okay? Huwag po natin bigyan ng pagkakataon ng kaaway. Okay, next po. Sabi dito, paano natin mapapanatili yung freedom natin? At kung hindi pa natin naranasan yung total freedom, today is the day for the total freedom. Sa paanong paraan? Ito po ang bilin ni Pablo. Kasi si Pablo, binibili na niya maging sarili niya na maging strong. Sabi niya, Ephesians chapter 4, verse 10 to 18, finally, be strong in the Lord and His mighty power. Kanino magiging strong? In the Lord. So, hindi porke ikaw ay natanggap mo ng Panginoon, oy, malaya na ako. No? Meron na akong kapangyarihan. Yung mo, ikaw ay inilagay mo, dinipende mo, yung kalakasan mo sa sarili mo ng kapabilidad. Ay, marami naman akong baon na Bible verse dito. Okay? Hindi po. Palagi po tayong dependent sa Panginoon. Kaya be strong in the Lord and His mighty powers. Sa kapangyarihan lang ng Panginoon. Bakit po? Tapos, sabi niya, ikaw ay nananampalataya na sa Panginoon, sa kapangyarihan niya. At ito pa, sabi niya, put the full armor of God so that you can make your stand against the devil's schemes. So, ito pong sinasabihan ni Pablo, mga disciple na to, mga Kristiyano na to, itong mga pinagsasabihan niya. Kasi alam niya, si Satanas hindi tumitigil. Kaya ito ang bilin niya, no? Isuot niyo daw yung full armor. Sapagkat darating daw yung scheme, no? Yung biglang pagdakma ni Satanas sa atin, at para daw pumakastan tayo, hindi tayo matinag. Okay. 12. For our struggle is not against flesh and blood. Malinaw, no? Yung struggle po natin is not against flesh and blood. Okay? But against the rulers, against the authorities, against the powers of this world, darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly realm. Malinaw po ba na ang laban natin araw-araw ay laban natin kay Satanas? Yung supervisor mo, hindi mo kaaway yan. No? Ginagamit lang yan ni Satanas para ikaw ay alisin. Para ikaw ay muling ma-prison niya. Hindi po ang asawa mo ang kaaway mo. Ginagamit niya lang yan para ikaw ay muling maging prisoner niya. Okay? Kung ano man po yung pinagdadaan, maging yung kahirapan, bigla ka mawawalan ng trabaho, no? Yung
yung excited ka na talaga na ikaw ay makakapilan na, biglang nawala na naman. Ay, yan po yung mga skill ng kaaway. Amen? Hindi po yan, hindi po yan gawa ng tao. Ang kaaway natin ay spiritual. Kaya po at ito pa ang matindi. The level po dito, 3 level. May 3 level dito. Sabi niya, against the rulers, against the authorities, against the power of the world's darkness. May level po yung mga satanas or mga demonyo na nagbibigay sa atin ng mga problema. Level yan. Pag mataas-taas na ang level ng faith mo, nasa 3rd level ka na rin ni satanas. Yung malalakas din ang ipapadala sa'yo. Di ba? Oy, napagtagumpayan mo na, hindi na ako ngayon mainitin ang ulo. Wow! Okay? Mas malakas ngayon ang ipapadala, hindi na siya mainitin ang ulo. O, offer ngayon. Pera, biglang pagyaman. O, kaya mo yan? Instant millionaire? Aba. Kaya level po Ingat po tayo. Ephesians chapter 4 verse 13. Therefore, take up the full armor of God so that when the day of evil comes, you will be able to stand your ground. And having done everything, to stand. Amen? So, yung pong full armor, ano ba yung full armor ng God? Ang sabi dito, stand firm with the belt of truth buckled around your waist. Bakit po inumpisahan? Napakatalino talaga ng ating Panginoon. Ang pagkakasulat ay orderly. Systematic and orderly. Una, ang sabi niya, buckle of truth. Kanina, ang magbibigay ng freedom sa atin is the truth. And the truth is our Lord Jesus Christ. Amen? Sabi niya, I am the way, I am the truth, and I am the life. Amen? So, si Jesus Christ. Kaya bakit po dito sa belt? Medyo ang sabi po, bakit po nandito sa belt, Bakit? Kasi, yung flesh natin, ano ba yung mga desire natin? Appetite. No? Yung appetite natin. Dito sa belt, ano ba ang laging pinaglalaban ng tao? Ayaw mamatay, ayaw magutom kasi mamamatay. Magnanakaw kasi ayaw magutom. Tama? Anong unang kasalanan sa Eden? Di ba pagkain? Prutas? At ano pa? Maliban sa pagkain, ibaba natin bagya? Lust. Saan lagi bumabagsak? Lust. Okay? Mga sexual immorality. Yan po yung dalawang appetite na palaging ginagamit ni Satanas para tayo malinlang. Pero, yung truth, ang siyang naghihiwalay ngayon. So, yung truth, kailangan panghawakan natin, no? Amen po? At pagkatapos, breastplate of righteousness. Nandito, Itaas niya. Bakit yung truth? Nalaman mo na si Jesus Christ ay namatay para sa'yo? At walang taong namatay na righteous kundi siya lamang. Kahit na anong gawin mo, never kang maliligtas. Never kang makakapunta sa kaharian ng Diyos. Ginawa ng Diyos ng ating Panginoong Jesucristo yon dahil mahal na mahal ka niya. Okay? Kaya po, yung righteousness natin, righteousness na nanggagaling sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya breastplate of righteousness. No? Ito po, pinoprotektahan yung ating emosyon. Huwag tayong magpapatangay sa emosyon natin. O yung self-righteousness, mabait naman akong tao, ay palasimba naman ako, ay nakakatulong naman ako sa iba. Hindi po. Kailangan yung righteousness ng Lord ang siyang lagi mong hawak. Pangatlo, yung fitted, no, yung gospel of peace, no? Kailangan steady, no? Steady ka, kahit anong bayo ng kaaway, steady ka. Bakit? Meron kang gospel of peace. Ang sabi ng Lord, kapayapaan iniiwan ko sa iyo, kapayapaang binibigay ko sa iyo, ang sabi ng Panginoon. Amen? At pagkatapos sa 16, ang sabi niya, shield of faith. No? Para daw po yung mga extinguished flaming arrows, no, talagang umaapoy pa yung pana ng kaaway, parang si Cupido. Huwag kayong maniniwala si Cupido, love yun, si Satan yun. Sa ibang panahon po ituturo. No? Flaming arrows. Kasi ang pana sa iyo ng kaaway, hindi titigil yan. Hanggang nabubuhay ka. Huwag kang kampante. Uy, bakit naman kung kailan ako naging Kristiyano, tsaka pa ako nagkaranas ng ganitong problema? Dati naman wala ito. Kaya ka pinapanalado Dahil nasa Panginoon ka na. Kasi kailangan kanyang
mabalik. Ano sasabihin mo? Buti pa lang, balik na lang ako sa dati kong buhay. Okay? Kaya, anong kailangan natin? Ay meron tayong shield of faith. Kasi tayo po'y naligtas lang sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Amen? Yung faith natin, lagi natin itataas. Oops! Tinira ka dito. Lord, my faith, ikaw ang magpo-provide. Nagkaroon na naman dito, Lord, ikaw ang aking peace. Dito na naman, Lord, ikaw ang aking kagalingan. Amen? That is the faith. It's always rooted in the Word of God. Okay, at magkatapos ay helmet of salvation. Okay? Bakit po may helmet of salvation? Bakit? Ito po kasi, pinag-usapan natin nung nagturo ako, itong isipan natin, ito yung battleground ng kaaway. Yung kasinungalingan niya, dito niya lagi idinadaan. Amen? Kaya nga may helmet ka. Okay? Kapag may helmet ka, palaging protektado, lagi mong iniisip, ako ay merong kaligtasan na nagmumula sa Panginoon. Amen? Kasi, ang sasabihin ng kaaway, nagkasala ka na naman, impyerno ka, ay huwag ka maniniwala. Kahit na nagkakasala tayo, no, meron tayong kaligtasan. Huwag lang yung naglulunoy ka sa kasalanan, hindi ko sasabihin ligtas ka dyan. Okay? Iba pong usapan yun. Okay? Malinaw po ba? Kaya tayo may helmet of salvation. Protection yan. Kapag may kasinungalingan sinasabi, I am saved, I am saved. Okay? Hallelujah. At ang last, syempre, meron tayong sword of the Spirit. Okay? Meron tayong sword. Huwag lang tayong Lord, si Satanas, Lord, please, Lord. Meron ka ng sword. Okay? Ay, yung sword mo, gamitin mo para matalo mo ang kaaway. Amen? So, kumpleto po ang Panginoon. Kumpleto. At ang pinaka-last na sinabi dito sa 18, pray in the Spirit. Huwag nating kakalimutan. Amen? Hallelujah. Senior cut ko na po, ha? At nai-excite ako sa ano po. Kaya nga po, an idle mind is Satan's workshop. No? Yung wala kang ginagawa, ay diyan ka talaga bibigyan ng maraming na isipin. Pag mag-isa ka sa kwarto mo, anong iisipin mo, mga kalalakihan? At hawak-hawak mo yung cellphone mo, isang sexy, ha? Asawa namin. Ang sexy, oh. Anong kasunod? Idle. Verse po, Bible. Ang gagawin mo pagka gano'n, lumabas ka para hindi ka idle, kunin mo yung gitara mo, mag-gitara ka. Praise the Lord! Oh, iba ang gigitarahin natin, hindi yung ating private parts, ha? Okay, hallelujah. Amen. Iba ang gitara sa taas, hindi po sa baba. Amen? Amen. Dapat tayo sa Lord. Okay. Bakit po? Hindi tayo dapat idle kasi yung faith na walang action ay patay. Anong magandang example dito? No? Hindi po tayo dapat kampante bilang mga Kristiyano. Unang-una, lagi tayong may laban. Pangalawa, para tayo mag-grow at palaging mananagumpay at maging matatag, ay kailangan hindi tayo idle. Ang best example po na nakita ko, si Mary Magdalene. Okay? Si Mary Magdalene po, kilala nyo na siya sa John chapter 8 verse 1 to 11. Siya yung nahuli na adulterer. Okay? Siya po yung prostitute. Nahuli siya at pagkatapos hinarap kay Jesus Christ, babatuhin dahil yun ang kanilang batas. Pero hindi nangyari dahil yung grasya ng Panginoon ibinigay sa kanya. Okay? Sa Luke chapter 8 verse 2, ang sabi diyan, mayroon daw pong kababaihan na palaging sumasama sa ating Panginoon Jesucristo. No? At minention po yung mga pangalan. Especially, minention si Mary Magdalene. Ang sabi sa kanya, and Mary Magdalene, whom 7 demons come out from her. Kaya po yung ginamit ko yung word kanina, demonic stronghold. Kasi may mga demons. Hindi po demonyo na literal yon, kung hindi yung mga character na underlying sa buhay po ni Mary Magdalene. Okay? 7 demons ang pinalaya sa kanya. Pinalaya po ba nitong pagkakataon na to? Hindi po. Kasi ang sumunod na storya dyan, si Jesus Christ nasa isang bahay ng isang
Pharisee at pumunta siya doon. Siya po yung naghugas ng paa ng ating Panginoon at yung kanyang buhok ay ginamit niyang pampunas. Ano? Patuloy mula nung makilala niya ang ating Panginoong Jesucristo, tinanggap niya ang Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas, parang tayo. Patuloy na siyang sumusunod sa Panginoon. Kahit nasaan ang Panginoon, nandoon na siya. Okay? Kaya po, hindi sinabi sa Bible, wala tayong masasabi dito, nung kung paano nawala yung mga spirito sa kanya. Basta sinabi na lang, dahil palagi siyang kasama sa Panginoon, siya daw ay isa sa mga nakalaya sa 7 espiritu. Demonic spirit. Amen? Kaya kung tayo, baka self-denial tayo, wala ko yan. Wala akong demonic spirit. Nagkakamali po tayo. Okay? Nagkakamali tayo. Ang sign po na meron kang demonic stronghold, no? Demonic stronghold, yung malala na stronghold sa'yo, ano po yon? Paggawain ng Lord, tamad ka. Ang sabi ni Pablo, gusto kong gawin, hindi ko magawa. Ayaw kong gawin, siyang nagagawa ko. Demonic stronghold po yun. Ayoko na talagang makipag-date sa Kanya. No, Lord, ayoko na. Pero nagbihis. Pag hindi niyo po makontrol, demonic na po yun. Stronghold na po yan. Hindi mo na no, ayoko na talagang maging chismosa. Uy, kuya, napansin ko, no? Si ate palagi tumatabi sa'yo. Uy, alam mo, si Kuya Arnold, si ganyan, si ganyan. Ayaw niya na daw, pero hindi niya mapigilan. Bakit? Demonic na po yun. Stronghold po yun. Amen? Marami po tayong example, pero kulang tayo sa oras. Yun po, no? Si Mary Magdalene, bakit siya lumaya? Bandang huli, siya ang kauna-unahang nakakita sa katawan na resurrect ni Jesus Christ. Amen? Ito pong pinakamagandang balita. Gaano ka man ka-oppress ng demonic stronghold, kapag ikaw ay lumapit sa Panginoon, magkakaroon ka ng breakthrough. At pag nagpatuloy kang lumapit sa Panginoon, nagpagamit ka sa Kanya, hindi ka lang magkakaroon ng breakthrough, makikita mo harapan ng Diyos. Amen. At palagi kang may victory. Never na po si Magdalene bumalik sa pagiging prostitute. Never na. Siya po ay kilalang-kilala sa Bible. Ang sabi nga nung binugasan siya, binabawalan siya ni di ba? Ni Judas. Ang sabi, huwag mo siyang pagbawalan. At ang kwento niya na ginawa niya sa akin, pag-uusapan sa habang panahon. At pinag-uusapan natin siya ngayon. Wala pong imposible, kahit napakadumi ng nakaraan mo, napakadilim ng nakaraan mo, ang mga kasalanan mo'y sobrang matitindi, sabihin mo na, no? Yung sobrang kasalanan sinasabi ng tao, hindi na kayang patawarin ng Diyos, hindi po yun totoo. Kasi nung malingan po yun ang kaaway. Kaya tayong patawarin ng Diyos. Amen? Amen. At kaya kang gamitin ng Lord kung magpapagamit po tayo. Kung hindi tayo magiging idle, patuloy tayong susunod sa Panginoon, no, lahat po idadagdag sa atin ng Diyos. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yan po yung nangyari kay Mary Magdalene. Huwag nating mamaliitin ang mga kapatiran natin na nakasadlak ngayon sa kasalanan. Tulungan natin sila na makabangon dahil yun ang gusto ng Lord, magkaroon ng kalayaan ng bawat isa. Hallelujah. At syempre, sa ating conclusion, no? Ayaw ng Lord na isa-isa lang na mga bato ang natitibag. At ayaw niya na unti-unti, meron na namang tinatayo ang kaaway. Ang gusto ng Lord, pulverize. Durog na durog para wala nang maitayo muli ang kaaway. At syempre, ito lang po ang ating bilin. Dapat rooted tayo sa salita ng Diyos. Gospel. Pakikinig ng salita ng Diyos ay dumarating ang pananampalataya. Kung gusto nyong palaging maging matatag sa pananampalataya, pakinig ng makinig or magbasa ng salita ng Diyos. At pagkatapos, yung ating faith, sabi niya, di ba? Yung faith natin, yan lamang ang ating part ng kaligtasan. Lahat na ginawa na ng Diyos.
Hindi mo na kailangang magpagal. Ginawa na ng Diyos lahat yan. Ang kailangan mo lang yung pananampalataya mo. Panghawakan mo yung gospel. Na mahal ka ng Diyos, na niligtas ka ng Diyos, na pinalaya ka ng Diyos, at palagi kang sasamahan ng Diyos. At kikitain ka ng Diyos sa huling journey natin. Amen? At pagkatapos, syempre, yung prayer ay napaka-makapangyarihan. Sa araw na ito, yan ang gusto ng Panginoon sa atin, tayong lahat ay lumaya. Amen.